Yo, mapagpalang araw po sa ating lahat at sana ay okay lang po kayo dyan. It's me again, Kinder Puppy, and for today's video, i-share ko po sa inyo yung experience ko on how to land a teaching job here in China at kung paano po ba ako nakapag-apply. At ayun na nga, sobrang dami na nga po ng mga nagtatanong sa akin papaano nga ba maging teacher dito sa China. Pasensya na po at di ko na talaga kayang isa-isahin ang mga nagme-message sa akin. Minabuti ko na lang po gumawa ng video based to my experience at sa aking nalalaman para masagot po yung mga tanong nyo kung paano nga ba talaga mag-apply dito sa China. Kaya naman kung gusto nyo po talaga magtrabaho dito sa China, tara, para sa iyo itong video na to. 2 months before matapos ang kontra ko sa pinapasukan kong trabaho sa Thailand, inumpisahan ko na nga po mag-hunt ng mga job opening sa China at Vietnam through Facebook and WeChat at nag-search na din po ako kay paring Google. So I joined teaching job group sa Facebook para makapaghanap ng pwedeng ma-applyan. Actually, sa Vietnam, marami kang makikitang job offered sa Facebook but not in China. Iba dito. Kung di kayo aware, bibihira ang Chinese na may Facebook account dito dahil naka-block ang Facebook sa China. Kung tatanungin nyo naman kung paano kami nakakapag-Facebook at nakaka-access sa ibang social media, gumagamit kami ng Virtual Private Network or VPN para maka-access kami ng YouTube, Facebook at iba pang SOCMED platform na banned sa China. One of the popular o mas kilalang social app nila dito ay WeChat. They choose this because it's so essential to their daily life. Dito nila madalas pinopost ang mga job hiring. Marami din namang makikitang trabaho sa ibang job site like LinkedIn, China Teaching Jobs, Teachaway, Jobs, eChina Series at iba pa. But I'm not sure kung sobrang okay ba dito. Kaya kung meron po kayong alam na ibang job site bound to China, paki-comment down below na lang po para sa ibang kabayan natin na gustong makapagtrabaho dito sa China. Photo. No. Hi. Okay. For me, mas okay talaga sa WeChat mag-apply dahil dito ako na-interview at mas mabilis ang response ng mga employer, agents at HR staff. Pag meron na kayong WeChat account, dapat maka-join kayo sa job groups para maka-apply kayo at makapag-send ng inyong introduction video at resume. Maraming job offers sa mga teaching job GC dito sa WeChat. Doble sipag lang talaga sa paghahanap ng trabaho based sa qualification natin. Pag English teacher ang ating a-applyan, usually NES teachers ang hanap ng mga schools. Ibig sabihin po ng NES is Native English Speaker. Tayo mga Pinoy ay considered as non-native English speaker or NNES. Teka, tama ba ako? Double NS. Huh? Nana S. Whatever. Basta yun ang ibig sabihin nun. Non-native English speaker. Based on my experience, mas mabilis talaga pag sa WeChat ka nag-apply dahil malaki ang chance na makausap nyo agad ang HR staff, employer, at mga agents na ina-applyan yung trabaho. At kapag may pagkakataon na may nagtatanong sa aking employers, schools, at training centers kung meron ba akong kilalang teachers na qualified magturo dito sa China, inaalam ko po muna maigi yung details ng schools bago ko po i-post sa aking Facebook. Nakapag-refer na nga po pala ako ng 2 teachers sa China at kararating lang din po nila dito. Nakakatawa lang at nag-offer ang employer sa akin ng incentives. To be honest, gusto ko lang naman talaga makatulong sa kapwa ko guro at dahil bukas din ang ating palad sa pagtulong, syempre, tinanggap ko din yung incentives. Nga pala, if ever na may makausap kayong agent, wala po kayong babayaran sa kanila kahit na magkano dahil schools na nagbabayad sa kanila para humanap sila ng qualified teachers. Mahirap nga ba maghanap ng trabaho sa China? Hindi. Kailangan mo lang talagang sipagan at kilusan at huwag kang makakalimot na isama si Lord sa lahat ng plano mo. Masyado bang mataas ang qualifications dito? Sagot ko, sakto lang compared sa Pilipinas. Reality check, sa Pilipinas, bago ka makasweldo ng 26K to 60K as teacher, dapat may master's ka or PhD para eligible kang ma-promote. At kung wala ka naman ng mga ito at gusto mong kumita ng maayos, mag-sideline ka at magbenta ka ng mga sumusunod. Pansit, bihon, sopas, graham, chili oil, hotdog, corndog, popcorn, C2 at leche flan na hindi tinipid sa gatas. Nung kailangan kong gawin upang malaman mo
So, mabalik na ulit tayo sa ating topic. Ang rough estimate ng sweldo ng English teacher dito sa China ay 62k to 156k Philippine money or peso. Uy, sana all! Ito ay depende po sa city, minsan mas malaki pa dyan. So, paano nga ba ako na-hired? Actually, nag-message po sa akin ng employer at nag-offer po ng trabaho dahil napanood niya daw po sa YouTube yung aking class demonstration na in-upload ko pa last 2019. Pero in my case, meron din pong employer na nag-offer sa akin ng work as an English teacher sa training center dito sa WeChat. Eligible pa din po tayo to apply for this position. Kahit hindi po tayo native English speaker, may mga cities pa din na natanggap ng non-natives to teach this subject. By the way, di po ako magaling na guro ha, sadyang masipag lang po ako maglaan ng oras at panahon para maghanap ng trabaho. Mabalik po tayo. Halos sabay ko lang na-receive yung job offer ng dalawang employer pero mas pinili ko po dito sa kindergarten school dahil mas gusto ko talaga magturo ng mga bagets. Kasi for me, medyo easy na lang at mas na-enjoy ko ang trabaho dahil for me, di siya talaga sobrang nakaka-pressure at stress. At isa pa, kinonsider ko na align ito sa aking experience at sa kurso na aking tinapos. Pamantasan ng kabuyaw, danal ng bayan. 15 to 30 minutes per class, 5 to 6 classes per week. O di ba ang saya? 말만 해주면 되는데 자꾸 왜 그 한 날 못해줘 나에게 그래 내가 잘때 Sensational. Pero hindi po lahat ay ganito ang schedule. Ito ay depende pa din sa school at kung gaano kadami ang mga estudyante. Nakapag-work na din kasi ako sa training center noong 2019 so nagkaroon ako ng comparison sa dalawa. At sa tingin ko, mas effective ako sa kindergarten at sabi nga, piliin mo kung saan ka masaya. Siya nga pala, munti ko na makalimutan, hindi nyo po kailangan mag-aral ng Mandarin or any Chinese languages para makapagtrabaho dito sa China. 风吹啦，这天的空开啦，不知几嘿，嘿嘿嘿。 Naalala ko before, basic lang talaga yung inaral ko to survive in my everyday life at paunti-unti na lang akong natuto sa tulong ng mga teachers na kasama ko sa school at sa mga estudyante ko. Nabuhay na din talaga at nakasurvive ako sa China ng paturo-turo lang hanggang sa natuto na ako mag-Mandarin. At ito na tayo sa exciting part. Tips ko para sa mga new teachers applicants. Ang mga kakailanganin nating requirements ay ang mga sumusunod. CV or resume, introduction video, authenticated diploma and TOR, authenticated police clearance, authenticated TEFL or TESOL. If you are applying for English teacher, no need na ang PRC license dito. In my case, di po ako EDOC grad at hindi na din po ako hinanapan ng PRC license. I'm graduate with Bachelor of Science, major in Psychology, wala din po akong teaching units pero malakas po ang aking panalangin kaya po ako natanggap dito. At kung kayo naman po ay nag-a-apply as science or math teacher, required po ang PRC license. I'm not sure sa ibang city kung pwede sa kanila ang wala pong license. At ito po ang maganda, 55 to 60 years old, pwede po kayo mag-apply as teacher dito sa China. Yan po ang age limit dito. Once na ma-hired kayo sa school, ito po ang mga kakailanganin nyong i-ready. Passport, COE or Certificate of Employment. Some cities are required recommendation letter from your previous school or company. Medical check na accredited ng China Embassy. Itong mga ito ay kakailanganin pa once na i-apply na kayo ng Notification Letter of Foreigners Work Permit. First, i-ready nyo po ang inyong CV or resume. I would suggest na mag-try kayo sa canva.com ng presentable na resume. Next, introduction video. Pag-aksayahan nyo po ng oras sa paggagawa ng video, try to speak in more neutral accent. I suggest na dapat presentable po ang ating attire at wag naman po tayo masyadong seryoso sa ating introduction video. Tandaan na tayo po ay nag-a-apply ng trabaho at hindi po sa home credit. I would suggest na samahan po natin ng konting ngiti at dapat confident po tayo sa ating mga sinasabi. I-memorize po natin ang ating mga lines para mas magmukhang kaaya-aya ang ating introduction video. Based on my experience, yung unang introduction video ko talaga ay hindi nakasungkit ng employer. So I decided na gumawa ulit ng panibago at pag-aksayahan ng panahon. Dahil dito, nagbe-based ang mga employer and of course sa ating mga credentials. Third, i-ready nyo po ang inyong diploma, TOR,
police clearance at ang inyong TEFL or TESOL certificate. Di pa naman kailangan po na naka-authenticate na ang mga ito sa China Embassy kung tayo po ay nag-a-apply pa lamang ng trabaho. Pero malaki po ang advantage kung complete documents na din po tayo para di po tayo mag-ahol sa oras. In my case, gusto ni employer ipa-authenticate ko yung TEFL certificate ko dahil required ng Administration of Foreign Experts Affairs dito sa China. Dito po ina-apply ang work permit natin. Pero I heard na sa ibang province ng China no need na ipa-authenticate. Magkakaiba po kasi sila ng policy dito. So maganda na tanungin nyo sa employer kung kailangan bang ipa-authenticate ang inyong TEFL certificate or TESOL. So papaano po? Hanggang dito na lang. Naway kayong lahat ay magtagumpay. Peace yo! Life is good. 走走走走，看看你的好朋友。走走走走，带上花。